pagmamahal niya kay Kalingap Dan. Kasi kuya, tingin ko nagsakripisyo din siya kasi yung nga, parang gusto din niya makatulong. Pinabayaan lang niya, kaya lang marami naman lumalabas sa mga pictures, ganun, tsaka mga bashers. Kaya, nung naging magulo na, mismo si Kalingap Dan na po yung nag-decide na itigil. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututok sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Napakalawak na taniman po ng palay, mga kaibigan. Yan, napakalawak na taniman ng palay. Uy, may aso. Ano? Ayan, ating alagang aso po. Buhay magsasaka, mga kaibigan, mga kalingap, no? Kung wala magsasaka po, talagang gutom tayo lahat sa Pilipinas. Mura ang ngayon, palay, no? 'Di ba? Pero mahal ang bigas. Mahal ang bigas. Ewan ko lang kung yung 20 pesos po na pangako ni Pangulong Marcos kung mayroon na 20 kilo 20 pesos per kilo po bigas. Iwan ko lang kung mayroon na ha. Wala akong balita, mga kaibigan. So shout out po sa ating lahat. Shout out po sa ating lahat. Kay Papa Dan, kay Mami Jeannie, na magiging kabiyak po ni Papa Dan. Mga kaibigan. So, congrats po sa inyong dalawa. At nawa ang inyong pagmamahalan ay talagang tumagal hanggang sa dulo. Di ba? Muli ko pong isaysay at ipayag sa inyo tungkol kay Jeannie po na magiging kabiyak po ni Papa Dan, mga kaibigan. Sa ating unang vlog po, sinabi ko sa inyo na napakapalad, swerte po si Papa Dan po, mga kaibigan, kay Jeannie. Alam niyo kung bakit? Di ba sinabi ko na matured enough para magpamilya. Sa edad na 29 years old po ni Jeannie, mga kaibigan, ay talagang sa palagay ko po ay tamang edad, no, para humawak ng isang payapa at malusog na pamilya. Kaya alam nyo ba, mga kaibigan, may mga kwento, may mga paninira kay Jeannie na kumot ganyan-ganyan, bahagi na po ng buhay natin yan. Hindi po maiiwasan na ang isang tao po na tulad ni Jeannie, siyempre po vlogger si Papa Dan, hindi maiiwasan po na halos araw-araw po ang buhay ng isang vlogger po ay talagang parati pong artista. Na pati po buhay pag-aasawa o magkaroon po ng isang relasyon, lahat po hinahalungkat. So nagkataon po na si Jeannie po ay minahal ni Papa Dan. Ito po, alamin natin po kay Lorne TV. Ano ang masabi niya tungkol kay Jeannie, mga kaibigan. Ang pagkakilala ko po kay Jenny, at nito ko lang naman po siya nakilala, no? Bago-bago lang. Pero ang pagkakilala ko po sa kanya ay napakabait niyang tao. Kasi kahit na, yun nga, may mga nangyari na hindi inaasahan, talagang nung nagkita-kita kami nito, mga nakaraang araw, ay talagang naging welcome yung pagtanggap niya sa amin. Hindi niya kami, kahit may mga nasabi rin kami hindi maganda, hindi niya kami hinisgahan. At nakita rin namin yung talagang
pagmamahal niya kay Kalingap Dan. Kasi kuya, tingin ko nagsakripisyo din siya kasi yung nga parang gusto din niya makatulong, pinabayaan lang niya, kaya lang marami nang lumalabas na mga pictures ganun, tsaka mga bashers. Kaya nung naging magulo na, mismo si Kalingap Dan na po yung nag-decide na itigil na po yung love team, kahit alam niya marami masasaktan, pero syempre pamilya na rin niya yung involved at may baby na rin na involved. So naramdaman ko rin yung paghihirap ni Kalingap Dan. At saka yung partner niya ngayon, kahit ngayon lang natin nakilala si Jenny, pero nakita ko rin yung pagiging genuine nung pagmamahal niya din kay Kalingap Dan. Na halos lahat ng bashers, pangbabas sa kanya at pagmamaliit sa pagkatao niya, na kahit naman pala ngayon nakilala na namin siya, ay kabaliktaran naman pala lahat. So, ang hirap din na ngayon na kasama namin siya, na pag nakilala mo pala yung isang tao na katulad ni Jenny, ay mawawala na rin lahat, no? Yung galit, yung sama ng loob. Ngayon, yun lang, Kuya Bal, sana na kilala naman na natin si Jenny ngayon at nakita din naman natin na nasa tamang tao po si Kalingap Dan. Dahil syempre mahal natin si Kalingap Dan, eh. Nasa tamang tao siya. At ito talaga yung realidad, yung reality. Hindi lang to sa social media, hindi lang to sa harap ng camera. Ito na talaga yung lifetime partner ni Kalingap Dan, na in reality talaga. So yun lang Kuya Bal, yung pagkakakilala ko kay Jenny. Mabuting tao siya. Galing siya sa magandang pamilya at napakagaling niya makisama. So yan po mga Kalingap, yung pahayag po ni Lorny TV. Ni Lorny po tungkol kay Jenny. Ito mga kaibigan, no? Yung lugar dito, no? Tahimik, payapa at magandang tirhan po sa mga taong gusto ay tahimik sa probinsya po, magandang tumira. Mga kaibigan, buhay probinsya po, magandang tumira dito kasi tahimik. So napanood niyo po yung ating interview kay Lorny tungkol po kay Jenny, mga kaibigan. At nandiyan si Red Nobino. Ating kusapin si Red Nobino, mga kaibigan. Red Nobino! Ayan, Kuya Bal, regarding kay Jenny Oco. Si Jenny Oco po ay taga-Labo po yan. Nasa pamilya ng politician. Anak ng politician po yan. At napakabait na babae po yan sa pagkakilala ko. Dahil although may anak na siya nung nagkilala sila ni Papa Dan. Pero alam mo to si Papa Dan, yan kumbaga maawain yan sa lahat ng sitwasyon na intindihan niya. Kaya siyempre kahit na si Jenny Oco ay may nakaraan, may anak na, ay hindi yung naging balakid sa kanilang dalawa para hindi siya gustuhin ni Papa Dan, dahil hindi naman yung talagang usapin dito. Ang usapin dito ay paano ka ma-in love, ano ang nakita mo sa babae. Nakita niya siguro yung hinahanap niya kay Jenny, kaya dun siya na in love, At siyempre pribadong buhay nila yan, labas na tayo dyan. Walang pwedeng mag-question, walang pwedeng pumuna at sumita. Kumbaga yung Romeo Love Juliet nga tumaka sila di ba? Dahil ayaw ng mga magulang nila. Ito pa kayang ganito na mga matured na sila. At saka yung sinasabi ng iba na bakit daw pumatol sa sa may anak na si Saint Joseph nga pumatol kay Maria na nagbuntis na hindi naman alam naman niya na hindi siya ang ama. 'Di ba? Yung palang napaka-biblical ng mga pangyayari, kaya hindi natin masisino
sino ka, bakit ganito. Walang ganon, wala pong ganon pangyayari. Nagmamahalan po sila, respetuhin na lang po natin. At sa mga nagbabas naman kay Papadan, nakikita ko yung mga comment nyo. Huwag tayong ganun katigas ang puso. Unawain natin si Papadan kung bakit siya lumagay sa ganung sitwasyon. Huwag pong ganun, kasi baka tayo ay meron din tayong mga nakaraan na mas matindi pa, na ngayon ay nakakapag-comment tayo dahil sa nakikita natin. Kilalanin din po natin sarili natin bago tayo magbato ng masasamang salita dahil nakakasakit po tayo ng damdamin ng ibang tao. Iwasan po nating mambas. Yun lang po ang pakiusap ko sa mga nagbabas kay Papadan. So yan po mga kaibigan, si Lorne TV and Red Rubino po ay nagpahayag po kung gaano kabuti at kabait po ni Jeannie, mga kaibigan. Pare silang mabait, Papadan. So sa ating lahat po, shout out mga kaibigan. Yan. Good morning sa mga nagmamahal po sa Team Kalingap. Walang sawang sumusuporta po sa landing pads po natin. Sa mga pledgers po natin, maraming salamat. Tuloy-tuloy po ang ating paglingap sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang Team Kalingap po ay isang foundation ito, isang asosasyon po mga kaibigan. Dalawang ating pong registered sa gobyerno, sa SEC, mga Kalingap mga kaibigan. At syempre po, ang inyong abang lingkod, Val Santos Matubang, ay walang sawa po para alamin at sabi nga saliksikin ang bawat issues ng ating komunidad. Si Papadan po ay isang charity vlogger at talagang nagpapabahay po siya, may mga pabahay po siyang ginagawa at mga feeding program at bigas ayuda. Hangad lang namin ay makatulong sa tao. Yan po ang mission natin, makatulong sa tao. Maraming salamat and God bless.